Amen. At sa ating pagpapatuloy naman, ang Diyos ko'y magdagdag ng pagpapala sa kasimplihan ng mensahe ng ating Panginoon. Mayroon po ng ilang pandinig, mga aral na po ako. Our message for tonight was entitled, nabasa notebook, yung ballpen, no? At ang inyo pong Bible. Tonight's message was entitled, the spiritual, sabi natin, the spiritual significance of Emmaus and Jerusalem. Sabi natin, the spiritual significance of Emmaus and Jerusalem. Sa madaling sabi, mga minamahal na kapatid, ang spiritual na kahulugan ng Emmaus at Jerusalem. Alam niyo, brothers and sisters, marami po akong pwede ituro sa inyo. Pero alam niyo, habang ako po yung nagtinilay, kaya po pang yung mensahe nito eh. Nag-isili, tandaan niyo po, mga kapatid ko na kala, meron po kahalagahan. Brothers and sisters, yung mga lugar na ito nabanggit. Makikinig mo ba kayo? Hindi lang siya basta lugar. Kaya sabihin sa katabi, mangungusap ang Diyos. Sabihin sa katabi, mangungusap ang Diyos. Mangungusap ang Diyos. Kung makikinig ka. makikinig ka. Asang dalawa kami ng makikinig. Yeah. Ang hindi makinig, pangit. Sa ating magkapatuloy, brothers and sisters, tingin po kayo sa akin. Ang kapatid, sabi ko dito, in this passage, are you hearing me? In this passage, we see two places, Emmaus and Jerusalem. These are not just locations, tulad po ng pagkasabi ko kanina. These are not just locations on a map. They represent two spiritual conditions of the heart. Sa madaling sabi, mga minamahal na kapatid, sa talatang ito, makikita natin na maliwanag pa sa sikat ng araw ang dalawang lugar, ang Emmaus at Jerusalem, ay hindi lamang ito mga lugar sa mapa. Ito ay sumisimbolo, pakisabing salita, ito ay sumisimbolo. Parang malambati. Ulitin natin, ito ay sumisimbolo sa kalagayan, sa dalawang kalagayan ng puso sa spiritual na buhay. Gusto ko magdagdag sa bagay na bilang karagdagan, dito rin yung sinasabi, ipinapakita nito ang paglalakbay mula sa panghina at pagkalito. And that is yung Emmaus. Patungo sa layunin at pagsunod sa Diyos, and that is Jerusalem. Ako po ba may kausap dito? Amen. Taas ang dalawang kamay ng nakikinig. Pumalampak po ng malakas yung tulog. Ay tayo doon. At dito po sinasabi, tingin po kayo sa akin, Malik. Tingin po kayo sa akin. At dito po sinasabi, bawat mananampalataya, brothers and sisters, sa isang yugto ng buhay, ito yung italigtas dito no? Ay dumadaan sa paglalakbay sa pagitan ng Emmaus at Jerusalem. Pakisabi yung salitang, ang buhay ay isang pagpili. Diba, sabi ng punong lingkod, madalas ang pinangangalan that life is a choice and life is what you make it. Nakikinig mo ba kayo? Ikaw ang pipili kung saan ka lang pumunta. Pero mind you, brothers and sisters, it doesn't mean sa buhay natin, katulad ng dalawang alagad, hindi nila maunawaan yung bagay nila po eh. At dahil sa kanilang brothers and sisters, nakikinig ko ba kayo? Di nila gets eh. Sabi natin, di nila gets. Di nila gets. At dahil di nila gets, brothers and sisters, sila po frustrated. At dahil di nila gets, sila yung dalili mo, brothers and sisters, ano nangyari? Sila po yung na-disappoint. At gustong magbalik sa lumang buhay. Are you listening? Now, tingnan natin, brothers and sisters, now talking about the spiritual significance of Emmaus and Jerusalem. Sabi natin, ang spiritual, taas ang dalawang kamay. Sabi natin, ang spiritual na kahalagahan ng Emmaus at Jerusalem. First things first, number one, mga kapatid minamahal, ang Emmaus or Emmaus, brothers and sisters, is a place of discouragement and distance. Pag binabanggit natin, mga kapatid minamahal, yung salitang Emmaus, ito po yung nangangahulugan, lugar ng panghihina at paglayo. Sabi natin, ang Emmaus ay lugar ng panghihina at paglayo.
Spiritual speaking, mga pagmamahal, no? Spiritually, Amelius symbolizes distance from God's purpose, drifting away from faith and community, returning to an old life after disappointment. Ang Emmaus po ay sumisimbolo ng dati nating kalalagayan o ng ating lumang buhay. Kaya nga sila po yung na-disappoint na akala nila hindi muling nabuhay si Jesus. They were discouraged, they were hopeless. Nagkakwentuhan sila sa daan, akala ko pa naman, no? Sabi ni Cleo, parang sa akin, akala ko pa naman siya magliligtas sa akin, pero hindi tayo. Ganyan, hindi po totoo. Amen? Sabi na, balik na lang ito. Diba? Balik na lang tayo sa Emmaus. Listen. Now, spiritual na kahulugan, brothers and sisters, ang Emmaus ay sumisimbolo ng, sabi ito, di ba, paglayo sa Diyos. Sabi natin, paglayo sa Diyos. Amen? Paglayo sa layunin ng Diyos. Ayun na siya. Amen po ba? Amen. Sa buhay natin, may layunin ng Diyos. Pag tumatalikod ka, namalayo ka sa Kanya. Nakikinig mo ba kayo? Sabihin sa iyo katabi, may plano ng Diyos sa buhay. May plano ang Diyos sa iyo. Amen? On process pa rin ito. Pag sumisimbolo ng paglayo sa layunin ng Diyos at pag-anod palayo sa pananampalataya at sa komunidad ng mga mananampalataya. So yan pong ibig sabihin ng Emmaus, spiritual na pangungusap. Sabi natin, siya ay nangangahulugan. Siya ay nangangahulugan. Sumisimbolo. Sa paglayo. Sa paglayo. Sa pananampalataya. Sa pananampalataya. At sa komunidad. Sa komunidad ng mga mananampalataya. Kaya na mangyari sa buhay mo, sa spiritual life mo. Amin mo ba? Kung gagawin mo yung bagay na ito. Diba? Kung papahalod ka, brothers and sisters, palayo sa pananampalataya, at wala kang community na pinabibilangan, diba? Ang mangyari sa iyo ito, backslider ka. Babalik ka sa dati mong buhay, sa lumang mong buhay, at mas masakit pa ito ang pwede mangyari. And including that, brothers and sisters, yun lang ako, no? To be exact, at sa malalim na brothers and sisters, pagbibigay ito po'y pagbabalik sa lumang buhay dahil sa pagkadismaya o kabilikan. Nakikinig mo ba kayo? Hindi naman talagang pinakadahilan at di ba bakit nais sila bumalik sa lumang buhay? Kasi sila yung nadismaya. Sabihin ko sa katabi mo, ganyan ka din pa sa buhay mo. Nararanasan niya ba yun sa buhay natin? Walang hindi eh. Di ba may mga point na pag hindi tayo answered prayer, ayaw na natin bumalik. Totoo hindi, nati-discourage na. Pag yung mga pinagpapray natin, kapag yung masama natin, tagal-tagal na natin dinunod, dinakasal, hindi pa rin nagbabago. Di ba? Nati-dismaya tayo. Nakakaranas tayo ng kabiguan. Pero lagi natin tatandaan, brothers and sisters, katulad ng inawit natin, kailanman ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang pangako. What God says is true. In the book of Numbers says, God is not a man that he should lie. Tingin mo kayo? Sabihin mo sa katabi mo, alabitin mo siya, hindi kailangan magsinungaling ng Diyos. Hindi kailangan magsinungaling ng Diyos. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Katulad ng tao. At katulad ng tao. Amen? Amen. Sabi mo ng aklat ng mga awit, Kabanata 42 sa talatang 11, tingin kayo sa akin. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siya ang aming aasahan. Magpupuri ako muli. Pupurihin walang humpay. Pupurihin walang humpay ang aming tagapagligtas, ang Diyos na walang humpay. Amin po ba? So ito may paalala sa atin, bakit nga ba tayo malulungkot? Amen? Bakit tayo malidismaya o paghihinaan ng loob? Nandiyan ang Diyos. Amen po ba? Magtiwala tayo sa Kanya. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang Diyos na walang hanggan. Pag sinabi natin walang hanggan, walang katapusan. Sabihin mo sa katabi mo, katabi. Katabi! Okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Ay, di tayo sure. Sure ba tayo? Hindi sure. Sakto lang. Amen? Amelius represents, sabi ito, no, disappointment or pagkadismaya. It represents to lose hope. Sabi natin, lose hope. Pagkawala ng pag-asa. At ang tao pag nawawalan ng pag-asa, nakikinig mo pa ngayon. Minsan, hindi ba pa gusto lang makasalit?
At minsan nadaan pa sa drama. At minsan meron ka pakanta-kanta. Ayaw ko nang mangarap. Ayaw ko nang maging. Ayaw ko nang magsalamin. Basag na naman ang salamin. Isa pang kanta, pwede? Di ba sabi ng awitin, kailangan mo'y lawas na durog kung ika'y mayroong putok. Di ba yan? Anong sabi? Ang kailangan mo'y tibay na durog. Sa lipsay katabi, huwag kang masisiraan. Do not be discouraged. Sabi mo, tuloy lang sa pagdilingkod. Tuloy lang sa pananampalataya. Amen? Amen? And thirdly, walking away from God's plan. Pag tayo po, mga kapatid, ay nadidispaya, are you listening? Kapag tayo po bumabalik sa lumang buhay, ang ibig sabihin niya, tayo po lumalayo sa plano ng Diyos. Kaya ang tanong, sabi mo sa katabi mo, sister, kapag lalaki, Brother! sabi mo sa kanya, are you in an Emmaus season? Amen? Are you in an Emmaus season right now? Amen? Gusto natin sa hindi lumalagay tayo sa panahon katulad na. Amen? And secondly, brothers and sisters, Jerusalem. No, talking about Jerusalem. The significance. Jerusalem, mahal, brothers and sisters, it is the place of purpose and calling. Kung yung Emmaus ay sumisimbolo ng pagtalikod sa Diyos, mahal, ito naman pong Jerusalem, mga kapatid ko minamahal, ay tumutukoy sa lugar ng layunin at pagtawag. Sabi natin, ang Jerusalem ay ang lugar ng layunin at pagtawag. Nakikinig ko ba kayo? Everything has its own purpose. Walang bagay na nalikha, brothers and sisters, na maliwalan. Sabi natin, lahat ng bagay ay may kahulugan. Lahat ng bagay ay may layunin. Anong sabi dito, brothers and sisters? After recognizing Jesus, they immediately returned to Jerusalem. Sa sabi, pagkatapos nilang makilala si Jesus, agad silang bumalik sa Jerusalem. Now, sa usapang Biblia, brothers and sisters, Jerusalem in the Bible means the place where God's purpose is fulfilled. Nakikinig po ba kayo? Ang ibig sabihin niyan, brothers and sisters, mga kapatid, sa Biblia, ang Jerusalem ay lugar kung saan natutupad ang layunin ng Diyos. And secondly, it is the place where God calls His people to obey Him. Ikalawa, bilang karagdagan na para sa ating kaalaman, ito po yung lugar kung saan tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na sumunod sa Kanya. And including that thirdly, brothers and sisters, it's called the place of mission, sacrifice, and God's plan. So ang Jerusalem, sabi natin, ang Jerusalem ay lugar ng misyon. Lugar ng misyon, pagsasakripisyo, at plano ng Diyos. Sa Luke chapter 24, dinagdag ko, verse 49, mababasa natin, anong sabi ng Panginoon? Nakikinig mo ba kayo sa mga alagad? Stay in the city until you have been clothed with power from on high. Nung siya po'y muling nabuhay, brothers and sisters, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, manatili kayo sa lungsod na itinuro ko sa inyo, napuntahan niyo. Amen? Na lugar na kung saan manatili kayo doon. At yan po yung Jerusalem. Are you listening? At ang sabi niya, huwag kayong aalis sa lungsod na yun hanggang hindi kayo nabibihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Yan po yung kahalagahan ng Jerusalem. May tao po ba rito? Dahil ganun pa kayo. Kumalakpak nyo ng idinig. Wala pang mas malakas yan. Amen? Ang Jerusalem ay sumasagisag bilang karagdagan. Ang Jerusalem ay sumasagisag sa kalooban at pagtawag ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. At ito po'y sinasabi that true encounter with Jesus will always bring you back. Tandaan niyo po ito may mga pagkakataon, maraming pagkakataon na darating sa ating buhay na mag-a-attempt tayo tumalikod. Hindi porkit nasa Panginoon ka na,
kumakanta ka na, nagpipitch ka na, likod tayo, maugod tayo, ay hindi na tayo brothers and sisters, matitim na mag-backslide. Nangyayari po yun, brothers and sisters. Pero ito yung maganda. Anong sabi rito, no? Ang tunay na pag-ipagtagpo kay Jesus ay laging magbabalik sa iyo sa tatlong bagay. Kaya katulad ng dalawang mama, katulad ng dalawang alagad, pabalik sila sa lumang buhay nila, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa Kristo. At your lowest point, God will come. Ano mo ba? And will meet you. Sa panahon na wala ka na, sa panahon versus sister na sa panahon na doon ka na, nakapaglaman, tayo po ay kakapatid. Inan mo ba? At ang sabi nga dito, brothers and sisters, ang tunay na pakikipagtagpo kay Jesus ay laging magbabalik sa iyo sa tatlong bagay. At meron po tatlong bagay, brothers and sisters, na binabanggit dito. Sabi natin, Jesus will always bring you back to 3 C's. 3 C's. Tatlong C. Amen? Nag-ibig sabihin ng letter C, number 1 is commitment. Sabi natin, commitment. Yung pagtatalaga natin, di ba? Nangako ka kay Lord eh. Sabi mo, di ba? Ano bang magyari? Di ba? Kumakanta-kanta ka pa nga, kaya siling hiluso, di ba? Lord, here I am to answer your call. Amen? Sabi natin, commitment. Commitment. And secondly, brothers and sisters, commitment, pagtatalaga. And secondly, calling. Hello? Ako ba to? Calling or pagtawag, sabihin mo pagtawag. Ayan. Sabihin mo, ikaw ay may commitment kay Lord. Ikaw may commitment kay Lord. Dahil tinawag ka niya. At yung commitment mo, ay walang iba natin sa community dito sa gawain ng Israel. Yung ating pakikipag-ugnayan. Community or pakikipag-ugnayan. That is the second. And thirdly, let us add to that, thirdly, the significance of Emmaus in Jerusalem is this. Emmaus becomes a place of revelation. Sabi natin, ang Emmaus ay nagiging lugar ng paghahayag. Amen po ba? Nakita niyo po ba kung saan pinahayag ni Jesus sa kanyang sarili? Di ba nung naglalakad sila, are you listening? Hindi naman hindi makilala ng dalawang alagad ang Panginoong Jesus kasi para may tumatakot sa kanila. Pero along the way, hindi kagandahan dito na katotohanan eh. Habang naglalakad ka, pabalik sa lumang buhay mo, dahan-dahan dumarating si Jesus sa iyo. Habang pabalik ka sa lumang buhay mo, pero ito naman si Jesus sa iyo. At anong nangyari, ma'am, brothers and sisters? Ang sabi ng Psalm 119 verse 18, open my eyes that I may see the wonderful things in your law. Kasi nung una, hindi sila makapaniwala eh. Kaya nagsabi ng Panginoon, kailangan nyo. Listen. Ba't hindi nyo mapaliwala nyo kasunod? Kaya nga sabi sa Tagalog, buksan mo. Yun ang sabi nito eh. Buksan mo ang aking mga mata upang makita mo ang mga kamanghamangang bagay sa iyong pag-usap. At yun po yung nangyari sa kanila. Emmaus is where Jesus is clearly revealed and understood. Amen? At sa simpleng paliwanag, brothers and sisters, ibig sabihin, dito mo nakikilala si Jesus ng mas malinaw. Sabihin mo sa iyong katabi. Hindi sa panahon. Kasi simpleng tumahapaw ka sa biyaya. Higit sa lahat. Nagpapahayag si Jesus. O pinapahayag na sa iyo. Amen? Amen. Ang Diyos ay higit sa lahat. Namin po ba, may pinapahayag natin sa sarili kapag tayo po ay nandun sa panahon na nalilito. Sa panahon na ayaw na natin, amin po ba, magpatuloy sa pagpapatuloy. Amen? Kaya nga sabi sa verse 30 ko eh, hindi ba't nag-aalab ang ating puso habang sila nakikipag-usap? Can you imagine that? Habang sila nakikipag-usap sa daan, grabe yung kanilang nararanasan. Amen po ba? Habang ipinapaliwanag ang kasulatan. Spiritual meaning versus 6, ang ibig sabihin niya,
The same place of discouragement can become, yan. So yung lugar po ng Emmaus, brothers and sisters, ay tinatawag na lugar ng iyong panghihina at pagkadismaya. Pero yung lugar na yan ay pwede rin maging lugar ng pagkikipagtagpo sa Diyos. Amin naman, doon maaari kang muling palakasin at pag-alamin ang iyong pananampalataya. Anong sabi ng Apostol Pablo? This when I'm weak, I am, amen, I am become strong. Ang Panginoong Jesus, brothers and sisters, ay mas lalo nating nakikilala at mas lalo nagpapakilala kapag tayo ay nasa panahon na hindi na natin alam ang ating gagawin. Kapag tayo ay nasa panahon na parang gusto na natin bumitaw sa pananampalataya. Amin po ba? Di ba nararanasan natin yun? Para naman walang nangyayari sa pag-ibig nito. Para naman walang nangyayari sa gawain ng Panginoon, hindi naman kami dumadami sa rada ng ating dito. Pero huwag ka, amin. The more na lumalago, yung mga bagay-bagay sa harap mo, yan naman po yung panahon na dating si Jesus upang yan. Amen! Kapag natin ito. Amen? Kaya ang sabi dito, brothers and sisters, no? Emmaus is not the end of the journey. It is the turning point back to God's will. Taas natin ang ating dalawang kamay, sabihin natin, ang Emmaus ay hindi ang wakas ng paglalakbay. Ay hindi ang wakas ng paglalakbay. Ito ay ang punto ng pagbabalik sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, may pag-akin tayo na bumalik sa dami nating buhay at lumang buhay. Paalala ito sa atin ng Panginoon. Na kailanman hindi tayo pababayaan ng iwanan. Sapagkat ang Diyos ay tapat ba't makailan. Amen. At ako kayo naniniwala kung kayo yung matamang nakinig sa mensahe ito, kayo po ay pinagtalo ng Panginoon. Palakpakan. Amen.